Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, naririnig sa radyo at napapanood sa telebisyon. Mga usaping dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping aksidente sa opisina o workplace, dito sa Hukumang Pantahanan! Hoy, Bert! Tama-tama, katatapos ko lang magluto ng agahan. Halika na, kumain ka na. Wow! Ang sarap naman ang niluto niyong agahan. Abay, syempre. Para busog ka pag alis mo ng bahay. At saka malayo pa ang biyahe mo, pupuntang opisina. Kaya mas mainam na may laman ng sikmura mo. Oh, sige na anak, maupo ka na. Oh, ito ang pagkain mo, anak. Salamat po. Anak, kumusta naman ang bago mong trabaho? Ayun, medyo mahirap palang trabaho ko bilang outbound telesales representative. Pero kaya ko naman, ma. Mas mabuti na yon kaysa wala. Ilan taon ba yung kontratang pinirmahan mo sa kanila? 2 years. Tapos, pag magandang record ko, another 2-year contract po uli. Oo. Wala ka naman bang problema sa boss mo? O sa mga co-workers mo? Mababait naman yung mga coworkers ko, ma. Kasama na yung boss ko. Pero siyempre, merong ilan pong mga pasaway, mga mahilig mag-prank, lalo na sa mga baguhang empleyado. Habaan mo na lamang ang pasensya mo sa mga yan. Bert! Ani! Meron na daw pagkain dumating sa pantry. Tara na, magmerienda na tayo. Sige, Jenny. Uy, nga pala, Ah. mag-ingat ka sa grupo ni Terence. Ha? Bakit naman, Ani? Huy, alam mo ba, lahat ng mga baguhan dito, binibinyagan ni na Terence sa pamamagitan ng mga prank nila. Yung 3 kabatch mong sina Derek at Shane at Marie Chris, na prank na nila yun. Kaya sigurado ako, ikaw na isusunod nila. Ganun ba, Jenny? Oo. Anong klaseng pranks ba ang ginagawa ni na Terence? Iba-iba. Si Marky, ginulat nila doon sa pantry. Si Jonel naman, niloko nila sa pagkain. At alam mo, ang masama dito, kasabwat si Boss Nardo. Grabe naman. Hindi ba, Jenny, mag-iingat ako. At saka, subukin lang nilang biruin ako. Hindi nila makakayang taray ko. At saka, ako ang pinakamatanda dito sa team. Sana naman, may respeto sila sa mga matatanda. Uy, Bert! Kung ipaprank niyo lang ako, please, huwag niyo nang ituloy. Hindi ako mapagbiro. Aaminin ko, pikon ako. Ganun ba? Ano bang kailangan mo, Terence? Sungit mo naman, Kuya Bert. Eto, may pinabibigay lang sa yung papeles si Busnardo. Ano raw yan? Ba, malay ko. Sige, akin na. Salamat. Ano naman dyan? Hay nako, umalis ka na, ha? Magsisimula na ang trabaho ko. Makaka-istorbo ka pa sa akin.
Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan. Terence, lahat pala ng baguang employees natin dito sa office, na-prank na natin, no? Except kay Kuya Bert. Alam mo, ang sungit niyan eh. Sukat ba naman tarayan ako kanina? Oh, Akala niya siguro bibiruin ko siya eh. kung naging boss natin siya, siguradong napakataray niyan kasi Becky. Sigurado kung walang tatagal na empleyado dito. Pero close siya sa mga superior natin. Oo. Lalo na kay Boss Nardo. Baka sumisip-sip. Malamang para ma-promote. Ano? Itutuloy pa ba natin ang prank kay Kuya Bert? Siyempre. Hahanap lang ako ng tamang tiyempo. Teka, wag na lang kaya nating ituloy. Ha? Baka siraan niya tayo sa mga big bosses. Ano ka ba? Huwag ka matakot. Hindi niya tayo sisiraan. Tsaka, simpleng prank lang naman ang gagawin natin. Basta akong bahala. Sige, bahala ka. Oo. Basta't ako, labas muna dyan, ha? Congratulations, Bert! Oh, bakit mo naman ako kinakongratulate, Jenny? Kasi 4 months na ang lumipas, pero hindi ka na-prank ng grupo ni Terence. Well, kasi ipinakita ko sa kanila na ako ang tipo ng taong hindi nabibiro. Tinarayan ko kasi noon eh. Siguro natakot. Ay, kaya pala ikaw lang ang hindi nabiro ni Terence. Yung ibang mga kasamahan natin, ayun, palaging kawawa kay Terence. Ikaw ba? Na-prank ka na ba niya? Nung una, oo. Pero nung malaman nilang boyfriend ko yung manager ng kumpanya, naglaylo. Takot mo si Bak. Bakit ba kasi mahilig mag-prank yan sila si Terence? Hindi ba yan sinusumbong sa HR? Nakakulang kasi sa pansin ng grupo nila. Yun nga lang, mukhang wala pang nagsusumbong sa HR tungkol sa mga prankster na yun. Uy, speaking of the devil, Bert. Hi, Jenny. Kuya Bert. Bakit Terence? Anong kailangan mo? Ikaw naman, ate. Nag-hi lang naman ako eh. Taray nyo naman. Diyan na nga kayo. Oy, Terence, sabi ni Boss Nardo, mag-overtime daw ang grupo natin sa darating na Webes. Ha? Overtime na naman? Ano ba yan? Teka, sino ba yung sinisilip mo sa labas ng pantry? Si Kuya Bert. Kapapasok lang sa opisina. Mukhang may binabalak sa kanya. Dapat matagal ko na itong ginawa kay Tanda eh. Ngayon lang ako magkakaroon ng chance. Sige, Diyos. Payaw muna kita ha. Gugulatin ko lang si Tandang Bert. Balikan natin ang dulang hukumang pantahanan. Uy, Bert! Balita ko malapit ng birthday mo. Anong plano mo? Sa susunod na linggo pa yan, Jenny. Ang plano ko, magpapadonut na lang ako sa buong team. Kasi marami din akong gastusin eh. Manlilibre na lang ako ng bongga pag na-promote na ako. Grabe ka naman! Ano ba yan? Anong ginawa mo kay Bert? Nabalian yata ako! Ano bang pumasok sa utak mo, Terence? At ginawa mo si Bert na ganon? Na-off balance siya. Tumama sa mga cubicle. Nagsibagsakan tuloy yung mga monitor at iba pang gamit. Sorry, hindi ko Jenny, tulungan mo ako! Dali niyo ako sa ospital! Ano yung sakit? Ang sakit Mga kasama, tawagin niyo yung guard. Kailangan natin magdala sa ospital si Bert. Bert, mabuti naman nagkamalay ka na. Nasabi sa akin ng coworker mo yun nangyari sa'yo. Ang sakit ng buong katawan ko. Puisi talaga yung Terence na yan.
Hindi ko siya mapapatawad sa ginawa niya sa akin. Nakausap ko yung doktor kanina. Malala yung bali mo sa kaliwang braso. At bukod doon, nalamog din ang mga tuhod at siko mo. May sinabi pa siya sa akin. Mag-a-undergo ka raw ng open reduction internal fixation. Ano po yun? Ooperahan yung kaliwang braso mo at lalagyan ng plates at screws ang butong na bali dyan sa loob. Oh, Diyos ko. Ang tanong nito, saan tayo kukuha ng pambayad sa pampaopera mo? Huwag po kayong mag-alala. Sigurado hindi naman ako pababayaan ng kumpanya. Basta paglabas ko dito, asikasuhin ko kagad siya. Teka, huwag mo masyado igalaw yung kaliwang braso mo, anak. Talaga masakit yan. Wala yan talaga yun si Terence. Napaka-immature ng ugali. Hindi titigil hanggat hindi nakakasakit ng ibang tao. Hindi ko pa nakakausap yung taong gumawa niya sa iyo. Pero oras na magkaharap kami, humanda siya sa akin. Magpapail ako ng kaso kay Terence. Ang laki ng damage na ginawa niya sa akin. Hindi ako papayag na hindi siya mananagot. Mga kaibigan, narito si Attorney Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping aksidente sa opisina o workplace. May sapat pong basehan si Bert sa pagsasampa ng kaso laban kay Terence. Sa ilalim po ng Revised Penal Code, may tinatawag na reckless imprudence kung saan pinarurusahan ng batas ng pagkakulong at multa ang sino mang gagawa ng isang bagay o hakbang na bagaman at wala namang mali siya o hindi sinasadya ay nagdulot ng pinsala sa iba dahil sa kakulangan ng pag-iingat. Sa Article 365 ng Revised Penal Code, pinarurusahan ito ng hanggang 4 na taon at 2 buwan kung nagdulot ito ng matinding injury sa ibang tao, tulad na lamang ng nangyari kay Bert dahil sa prank na ginawa ni Terence. Ang kasong ito ay tinatawag na reckless imprudence resulting to physical injuries. Samantala, iba pa pong usapin ang damages o bayad pinsala na maaring hingi ni Bert laban kay Terence sa ilalim naman ng Civil Code. Sinasabi po sa Article 20 ng nasabing batas na every person who, contrary to law, willfully or negligently causes damage to another shall indemnify the latter for the same. Ang sinumang tao na salungat sa batas, kusa o nagpabaya na nagdulot ng pinsala sa iba ay dapat na magbayad ng danyos. Batay po sa nasabing probisyon ng batas, maaring panagutin ni Bert si Terence sa kanyang gasto sa mga gamot, pagpapagaling, operasyon, at iba pang bayarin sa ospital. Maari din pong ipasagot ni Bert kay Terence ang mga nawalang income sa kanya dahil sa pagliban niya sa trabaho habang nagpapagamot at nagpapagaling. Samantala, maari din po makasingil ng disability benefits mula sa Employees Compensation Commission si Bert. Sa isa pong parehong kaso ng isang call center agent na nabalian ng braso dahil sa kalokohan ng isa niyang katrabaho, sinabi po ng ECC na compensable ang aksidente na nangyari sa workplace kahit ito ay dulot pa ng horseplay, lurking o practical joke basta't ang biktimang empleyado ay walang partisipasyon sa nasabing kalokohan. Ayon po sa ECC, ang aksidenteng nangyari in the course of employment ay nananatiling compensable maliban na lamang kung ang injury ay dahil sa kagagawa ng biktimang empleyado o voluntarily self-inflicted, dulot ng kalasingan o kaya naman ay dahil sa kanyang matinding kapabayaan. Dagdag pa ng ECC, ang empleyadong biktima ay tatanggap ng ISSE disability benefits and medical reimbursements sa ilalim ng Presidential Decree No. 626 as amended. Kasama sa mga entitlements ng manggagawang biktima ang loss of income benefits, medical benefits, rehabilitation services, carer's allowance, and death benefits. Samantala, kung sakaling ireklamo ni Bert ang employer at mapatunayan niyang may kapabayaan din ng management dahil hinayaan lamang nito si Terence na magpatuloy sa mga katulad na practical jokes, maaari din po niyang mapanagot ang nasabing kumpanya. Responsibilidad po ng employer na tiyakin ang kaligtasan ng mga empleyado sa oras at lugar ng trabaho. At yan po ang hukumang pagtahanan natin ngayong umaga. Ako po ang panyera ng bayan, Attorney
Rina Seco. At muli ninyo akong maririnig at mapapanood din para sa iba't ibang usaping legal sa programang Dos Compañeras, Mondays, Tuesdays, Thursdays, and Fridays, 6:30 hanggang 7:30 ng gabi, dito lang po sa DZRH News Television at iba't ibang social media platforms ng DZRH. Happy weekend po sa inyong lahat. Maraming salamat, Attorney Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz, at Rosana Villegas. Naglapat ng tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Bobby Cruz. Isinulat para sa radyo ni Krishna Senga. At sa direksyon ng inyong lingkod, Leonel Benjamin. Hukumang Pantahanan!